Okay na higayon na may gana no sa provincial office sa Europe Fisheries and Aquatic Resources sa Province of Osamis. Katong interview si provincial officer sa BIFAR. Kauban po na to ang mga personnel po sa Region 10 sa BIFAR po mismo. Pero una atong kuhaon ng timbayan ni Sir Miho. Sir, may buntag nimo sa mga kauban. Gusto lang may masayod sir sa kuan atong nahibaluan ko na doon na mag-monitor nga fish kill diri sa ato ang area sa Pangilbi, especially diri sa Usami, sa Tanggo, ug dito sa Lanao. Gusto lang makuhaon ang information gikan sa inyong opisina. Unsa gyud siya hitabo? Patuloy ang fish kill na hitabo sa ato sa Tanggob City ra nya dili mi maka-report about sa Lanao. Okay. Tanggob City ra rin nahitabo to siya 9 Saturday. Dayon magbase ra mi sa resulta atong water quality monitoring mo ra imong i-report po. Okay. So, kisa may atong makuha actual na information sir. Si Sir Roy ang ato ang head sa laboratory sa regional office. Okay. Sa full name ganun mo sir, say kanton mo Si John Roy N. Obsine, sir. OIC sa Fisheries Integrated Laboratory Section sa BIFAR 10. So far sa tumala sa inyo ang kuan examination sa laboratory say ikatag na may information sa katawhan. So, human sa atong initial investigation namo, sir, namin na issue gahapon. Gahapon lang gyud pod na post sa BIFAR nga page sa local advisory. So, akong basahon, sir, sa inyo ang kaning local advisory nga na-issue sa BIFAR. May tungod sa natala nga pag-usab sa color sa tubig sa Tanggob City, Misamis Occidental, o kauban na pudana ang katong fish kill. So, ang maong pahibalo, ipagawas kabahin sa namatikdang pag-usab sa color sa tubig sa baybayon sa Barangay Silanga, Tanggob City. Ang mga sample sa tubig nga gikolekta para sa pag-ila sa plankton o gisusi sa BIFAR, napakita nga adunay presensya aning duha ka klase nga plankton kaning Gymnodinium species o Pleurosigma species. So kani sila nakita ni sila nga medyo daghan gud sila atong panahon na. So isip po sa kapag-amping sa lakang ug samtang nagapaabot sa resulta gikan sa BIFAR Central kay magpadala man mi og sample dito sa mga shellfish para i-check nato kung katong plankton toxic ba to para sa tao kay naamang goy mga plankton nga delikado para sa tao pero napoy dili delikado sa tao pero delikado siya para sa kinaiyahan o para sa itong mga isda po. So maghulat mi ato para kung nanay result para sa paralytic shellfish toxin analysis. Ginasugyot sa publiko nga likayan ang pagkaon sa patay nga isda o shellfish gikan sa apektadong lugar. Luwas gihapon mukaon sa isda, squid, alimango, o ulang basta presko, limpyo, tangtangon ang tanan nga lamang loob ug lutoon pag-ayo. Gihangyo sa mga publiko nga likayan ang paglangoy o bisan unsang kalihukan sa baybayon samtang padayon pa ang kanang matikdan nga pag-usab sa kolor sa tubig o kanang napay mga fish kill ang nakita. So ang LGU uban pang kauban nga ahensya magpadayon sa o BIFAR magpadayon sa pagbantay o pagsusi sa kahimtang sa tubig aron maprotektahan ang panglawas sa publiko nga matang sa isda o panginabuhi sa lokal nga komunidad. So mao na ang kuan sa ato sa local advisory sir nga among napagawas pod. Naabot ka na siya sa page sa BIFAR. So Pwede mo mapasabot sir katong resulta. Sabot pasabot ato gid. So kanay sir ang panghitabo ana sir kani manggong namatikdan nga fish kill. So before ana daw during some investigation na mga namatikdan nga pag-usab sa color sa tubig. So kanang pag-color sa tubig usa ka na posibilidad nga naay algal bloom or kanang mga algae. Yung tawag na to algae kanang mga microscopic organisms na sila di nato makita sa tong mata, makita nato pinaagi sa microscope. So kana ang mga microalgae or kanang mga algae nga atong makita diha klase-klase ka na siya, dili lang na isa ka species. So, lain-laing species na siya. So, naay mga species nga makadaot siya sa tao. Pinaagi sa pagkaon ana sa mga shellfish. So, ang mga shellfish nato, mga filter feeders, masab ka na sila. So, kanang
sa ilahang pamagi silang pagkaon as filter feeder, pagka-filter feeder nila, suyo po nila ang tubig, maapil katong mga algae nga makuha nila. So katong algae nga na-toxin, masulod sa shellfish, kunya kung katong nga shellfish makaon sa tao, madawat ang tao. So mo tong among i-check kung katong nga algae species nabatoy toxin unsa to siya klase nga species. So katong nakita namo kaning Gymnodinium sp or Pleurosigma sp. Ang kaning Gymnodinium sp dili tanan toxic pero naay mga certain species nga toxic. So mao tong magkolekta mi og sample sa species sa shellfish para mao among ipatest kung nabay toxin. Pero kaning Pleurosigma nga species, safe ra kani siya para sa shellfish. Pero kung mao lagi ito, kung sobraan kadaghan, kung magbaga gyud kaayo siya sa dagat, makaapekto gyud siya sa ato ang mga kinayahan labaw na sa mga isda. So mao ang mag-cause og fish kill. So pinaagi sa pag-cause ana sa fish kill, kani nga mga algae kung daghan kina sila, butang nato tungod sa kainit. May kaning mga algae ilang karakteristik ana ura gyapon tanom. Manginahanglan na sila og mga nutrients ug ang kainit sa adlaw. So kaning mga nutrients, for example, kaning nutrients nga nitrogen, phosphorus, kana daghan na siya presensya na sa dagat kay unya maayo ang kainit, maayo ang temperature para sa iya, so managhan gid sila. So pagdaghan na nila, pag-abot na nag mga gabi or kadlawon, mga matay ra pud na sila. Ang kanang process ana silang pagkamatay, ma-decompose man na sila. Pagka-decompose na sila, katong mga bakterya sa dagat nga mag-decompose sa ilaha, magamit na sila og dissolved oxygen or oxygen sa dagat. So katong dayon nga dissolved oxygen, mukompetensya dayon na ang mga isda ana. So paggamit sa bakterya og dissolved oxygen, maubos ang dissolved oxygen, ang mga isda nang hinahanglan pud og dissolved oxygen, maglisod na pud sila og ginhawa. So mo dayon na pag-abot na mga kagabi, pagkakadlawon, ubos kayo ang dissolved oxygen ana. So mo dayon to labaw na kung ang isda daghan sila sa isa ka fish pen or fish cage, mag-ilog sila sa pag-decompose sa bakterya, mag-ilog sila sa oxygen. Mo tong isa sa rason, pwede nga rason nga magka-fish kill. So pagkabuntag, pagkahapon mamatikdan din nato nga gaynahinay na sila kamatay o kanang mo dito ang posible nga mga rason pud sa fish kill. So kung ano na yung mga algae, sir, doesn't mean nga polluted na itong Dili. buong mga parte sa Oo. Pangil Bay. dili sir, kay ang kanang algae sir usapog na sila sa natural na lagi na sila nga naa na dira sa dagat. Kay isa na sila sa mga pagkaon pud sa ato ang mga marine organisms. Pero ito yung mga specific area, sir, nga makuan, hatag tos publiko, asa ginto dapita na igo sa kaning kuan fish kill. Based sa na-report sa amua sir, sa among mga naimbestagahan atong Lunes, karong si Manaha, ang among naimbestagahan ang coastal area sa Tangub, coastal area sa Baroy ug sa Tubod kay mao ang nag-report sa amua. Mao ang nilang nabantayan nga nay mga inana nga panghitabo. So far diri sa ato sa Usamis wala tay ang kabalakan nga dunay infection sa Kana pag-abot na lang ang butang sir kay ang ato manggong dagat wala man tay coral sa tong dagat. okay. So kana siya natural phenomenon man gyud na siya. Posible nga ang kanang nga panghitabo kung sa isa ka bay pod magtabok-tabok na siya mo nang giagwat na mo tanan ang mga LGUs nga dol ana nga mga areas pa sa tunay tabo nga magbantay-bantay lang pud silang kadagatan kay in case pud nga na sila mamatikdan nga kanang mga discoloration na pud or fish kill pwede nila ma-report pud dayon sa amua. Pwede na ma-action na og dito ug makahimo pud mi og another local advisory kung asa to specific nga area nga nahitabo na sad para makabantay pud ang mga tao Sa Tangub, Tubod o Baroy, sir, sa iyong pag-monitor, moray cost sa kamatayon sa mga isda. Moray, sir. Isa na sa mga posible gid nga mga cause sir kay kanang during sa imong investigation na investigate mi kanang adlaw naman nga kanang dili man wala namo nakita ang unsay mga panghitabo sa niaging gabi or sa kadlawon nga posible niubos gid ang dissolved oxygen. Katong mga pipila ka adlaw nga wala na report sa amua, wala na tuan nga nainabantayan nga pag discoloration sa tubig, mao na pud tong nagsugod.
So mao gid ang possible gid nga cause na nagkamatay ang mga isda. Ato naglarohon sir nga ang katong nangamatay mga isda gikan katong mga fish cages no sa Tanggob, sa Maroy ug ubang mga lugar no. Sa fish cages sir ug naapoy mga namatigdan sa wild. Katong wild Mga fish doon na po'y cages. nangamatay nga Oo, kuan gawa sa kitong ug mga ibis. Mm. So sa pagkakaroon, ang para sa naglantaw na to karon sa kuan kay doon na bukin post na nag-comment sa social media nga malakas na din na pagkaog isda unsa ika kuan komento nimo ni ani. Oo. So mo to no kato kung giingon ganina pod katong sa ato ang local advisory. Makita nato sa BFAR Northern Mindanao nga Facebook. Kung pinagong sa isda man gani, kung makita ninyo nga kanang patay na nga isda, mo inyo na plano kaunon ng mga tao ana, dili gid na siya namo i-recommend nga pwede kaunon kung patay na ang isda. Kung may mga patay ato lang ilubong diretso kay wala man ta kabalo unsa gid ang specific nga inungdan sa pagkamatayan niya nga pwede pod mag-cause sa ato og mga secondary siguro nga mga sa tawa na infection kung sa magani. Pero kung kanang mga isda nga mga presko, kanang gikan lang kanang sa panagat, pwede gid kayo nato kaunon, safe gid siya kaunon as long as limpyuhan lang gid po nato ayo ug lutoon lang gid pud og sakto. Kay nari mo siya sir kay kasagara na to mo kan kumpra na sa merkado. Unsa ano to pag monitor nga kanang isda sa merkado, ani sa goodness gibaligya sa mga labasira nga kuan na siya dili ni siya ikan kana nalutaw sa dagat na igo sa fiskil. Kana akong pan sir amon na maputay kanang ga-monitor sa atong mga merkado no sa BFAR sa sa LGU ug BFAR na nag-monitor sa itong mga merkado sa ilang mga kuha ng mga isda sa tugikan kay para maka-ensure po ta og safety po sa itong komunidad sa ilang mga gipangpalit o gipangkaon. Normally sir kanang maigo sa kuan kanang red tide. Ano say kuan sa do na ba tayo ma-monitor nga kuan sa isda kanang baho ba siya? Bisag makuha siya mga buhi pa. Do na ba siya kuan? Monitor na to nga panalitan inani mga amoy ba siya or abot na sa merkado pwede ba nato makuha kaya na makapalitan answer laban na kung ang pagkuha nato sa isda nalimpyuhan siya nahugasan pero wala po na problema gid sir kung as long as presko ang isda wala gid kuan ang ato ang bantayon ng gid ani is kanang sa mga shellfish mga kinason mga kanang tahong kay mao gid kana sila ang isa gid sa kanang makakos gid sa toxic kung naamang gani sa tao. Ang isda, malimpyuhan lang og sakto, makaluto og sakto, walay problema siya kaunon. So, is it safe to say nga pagkaroon dili lang sa tao mukaon ka ng mga kinaso? Oo, kana sir, dili sa lang gyud. Dili mukaon, dili manguha sa dagat kung katong dagat nga mga apektado. Pero kang sa mga duol nga mga munisipyo, mga duol nga mga syudad, magbantay-bantay lang gihapon kay kani gyud atong dagat isaram gyud ni kadagat simple gyud na magtabok-tabok kana siya kay ang dagat galihok man ang yang current so maano dito nga area maano diri nga area so mao lang gyud ang bantayon labaw na karon nga ating init gyud pabor kayo sa mga algae kay mao gyud na ang mura man na sila tanom nang inanglan og init og kanang itong nutrients kanang murag kanang para mo fertilize sa ilaha magpadaghan sa ilaha. Sir Felix, sa atong monitor sa Entero probinsya, sir, doon na ba tayo monitor po mga lungsod outside sa Pangilbe nga doon ay naiguan ni nga kuan? So far wala sa pagkaron wala gyud kana ra yung Tanggob City, Barangay Silanga. Isa ra pud ka unit sa Pispin nga naay kuan. Katong giingon mo ka kanina nga kuan before sa ato ang Pangilbe Bridge mo to lugar no. Katong napita ra pod. So far sa imong monitor sir, balog nga tato do mga sa Miss Oak. Kani ba pinakaunang higayon nga dunay matay nga mga isda? Dili na naanay mga higayon pud nga naay mga patay pero ingon ani ra gyapon nga mga sitwasyon. Di ba bong katong ato pagay kung ano. Oo. Atong pagkuhan sa Balingasan sa unang time ito 2014. 14. Di ba 2014? So, kaya po direct ito may grade exploration lang sa tubig. Oo. Tayo sa Baliangan ito. Okay, natin monitor sa tuiga dito na mga kuan kung diya sa kuta. Sa annex.
Oh, nag-retire dugto diri no. 2018. Kanawno mo kato sir? Kato sa Osamis. O sa usami sir? Walang dagat. Kato kuan gyapon to kanang katong gidudaan nga dugo. Mm. Plankton gihapon to siya. Plankton. Kani magong plankton sir, murag gyapon tanong nga lain-lain color. Depende na sa chloroplast nila kung sa ang color ana nga algae. So magdepende kung daghan ka na sila, maklaro gid ang color nila. Nay mga plankton nga brown, nay plankton nga pula, plankton nga green. So kanang mga brownish red, mo na mga klase-klase nila nga color no nga kung gagmay kina sila tanawin mo sa microscope makita nimo kung sa dagat lang nga daghan gyud sila pagka maklaro gid ang makutro gid ang color sa dagat. Yan na. Ato na ba dyan, wala tao result ikan sa Sincal. Oo, Kung saan okay. nga resulta sir, pila ka adlaw to na to may balat. Magpadala pa mi sir karong semana ha among ipadala ang katong shellfish nga sample. Among mas kuan nga mga isa ka semana siguro ang makita sa ang kuan. Dayon padayon pagyapon ang pag-monitor ana sa kadagatan. Kay dili mapud namo di pud mi diretso makalift kani siya nga advisory murag giban gyud namo nga dili sa magkuha sa mga shellfish. So sa mga pila ka semana siguro observe nato nga wala na gyud, wala na ni balik tong discoloration sa tubig. Mag-issue na pud mi og advisory nga lifted na to nga ban. So pwede na gyud ta, pwede na pud mangingas, pwede na manguha og shellfish. Pero sa isda wala gyud problema sir as long as malimpyuhan gyud og ayo o kanang presko. Isa lang. Kung sa'yo advice mo sir, kini mga nanagyaw mga fish ba nga, kay kato kung ila itong ilubong diretso, siguro dili makita sa mga tao, or so sila sa inyo siguro, aron makahimalugid ba. Kung dili ka matrigger po sa mga tao nga naglutaw ang mga isda, pagikan dito sa usa ka fish Oo. sa inyong advice sa sir, na mga nanagyaw bitaw, nga dili, kay posible ito, ila pag Para dili lang magpanik ang publiko sir ba. Panik ba? Bilabay lang nila sa Bilabay lang Ang nila. himo So kanang inana pag naaga ni ma-observe nga kanang nagkamatay ng sugod, mas mayo gyud atog yung pangwaon gyud sa dagat. Unya ilubong sa saktong nga lugar, layo sa kanang mga other bodies of water, layo sa mga tao na kanang sakto pud kalawon nga paglubong kay aron kato siya mag-decompose sa siya dito sa yuta. Kay kung ato magud nagpasagdan ra, ilabay lang sa dagat, ilabay sa daplin, makakos magud na siya o kanang dili pud maayo sa ato ang kinayan. Sa maapektuhan pud ang mga komunidad, kay ang baho niya o malata dira so langawon. Mas maayo gyud i-dispose sa maayo nga pamaagi. Ilubong sa maayo nga pamaagi or kung sabay kanang sakto nga pag-dispose nga ilang mauna-unahan sa para dili maapektuhan ang komunidad. Di mo panik ba? Dili magpanik pud. So para sa kuan po ang tapa na dunay mga tapad nga mga fish cages ba katong panitan doon affected. Pwede ba pod nga i-harvest na lang to sa katong wala pa napektuhin nga mga kuan, mga Kung wala pa fish man cages? naapektuhan gani sir, then makita nila nga okay ra man gani, pwede na sila magpadayon. Pero kung makabantay na sila nga medyo mailan maguna nila ang isda nila nga medyo gahingalop na. Kana na makakabantay sila nga otro ang color na pud sa tubig, kana dayon basin ay mga posibilidad nga mag-algal bloom na sad, pwede pud sila mag-emergency harvest na. Harvest Sa na. mga fish cage o fish pen. Okay na. Advice lang to siya no? O message final message lang mo sa tanan sir. Ay. Kuan. So, final message lang kato ayun lang ginato ang ato ang kadagatan pod, ambingan nato kay mao man pud na ang ato ang isa sa source nato sa ato panginabuhi sa pagkaon sa mga sa atong komunidad. So, magbantay-bantay lang pud ta kung nay mga inani nga incident pod o nya i-report lang sa LGU o sa mga mayo sa asa nga ahensya dapat nato ma-report apil sa BIPAG. Karon sa imuhang imangno sa mga tao especially sa taga-Usami sa angay bata mo pala ka ani nga kuan phenomenon. Kinahanglan gyud nga dili lang ang local government units ang magbantay ana nga mga panghitabo kundi labi na gyud katong mga coastal communities katong mga lumulupyo sa coastal areas nga magbantay-bantay gid sila nga mo anhaon niya na sa ilang lugar na irritated mo report din sila sa LGU aron ang LGU pod mo report po sa BIPAR for monitoring. So far sa ikasultin mo sa mga Usamis noon, angay bata mo balaka ni o Dili ta angay mabalaka ani kay super ang Tangub City pa man ang naa. Kibali ani karon kanang barangay
specific yun sa barangay Silanga. Then isa ra na sa kapispin ang nahitabuan. So ang importante lang nga dili ta mo kaon og patay na nga isda. Presko gyud then limpyuhan ayuhon pud pagluto.